Di ba Congressman Kiko Barsaga, makinig ka. Maganda yung pinaglalaban mo. Pero kayang ipaglaban ng mga vlogger yung ginagawa mo. Talk is not enough. We can do that. That is our role as a vloggers. Ang dami namin na lumalaban, matagal nang lumalaban dito through our vlogs, social media account. Okay sana yun. Kaya lang, much is given to you. Ano yun? The mandate na maging isang representante ng isang congressman. It was given to you, not to us, vloggers, but to you. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, much is given, much is required. So that privilege, that masasabi nating that gift or responsibility na maging isang congressman, we expect more from you. And I was expecting you're going to lead that rally. Pero what did you do? You went there, nagmeow-meow, nagpa-interview sa media, then umuwi. Ganito kasi nangyari. Alam mo, mga nakaraang araw, marami sa atin ang namangha dito kay Kiko Barsaga, kay Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang bitaw. Maging ako po, namangha din po ako sa kanyang tapang. At sinubaybayan ko itong batang to. Sinubaybayan ko yung kanyang mga video, interview from mga batikang mga media. At nakita ko na meron naman, nasa hulog naman po itong batang to. Kaya lang, I'm trying to analyze kung saan nanggagaling itong batang to, kung saan nanggagaling yung kanyang mga status. Kasi you have to understand, it's not just the words. You have to understand the character of the person who's talking. 'Di ba? Para mas maunawaan mo, mas maintindihan mo kung saan siya nanggagaling at kung ano yung sinasabi niya talaga. Alam mo, marami sa atin ang namangha. Kahit po ako, sabi ko nga sa inyo. Kaya nung nagtawag po siya ng rally dito sa Dasma o dito sa Forbes, tayo po, sabi ko, susuporta ako. Susuporta ako dyan kasi gusto kong makita kung ano ba talaga ang ipinaglalaban nitong tao na ito. Pareho ba tayo ng pinaglalaban? Kasi as far as I know, tayong mga Duterte supporter, ang lamang nanawagan na mag-resign si Romualdez. As a matter of fact, tayo lang Duterte supporter ang nanawagan na mag-resign si Marcos. Sa katunayan, ito mga Pinklawan at saka yung mga komunistang terorista, sila hindi nananawagan kay Marcos na mag-resign dahil mas kaya nilang tiisin na nakawan tayo ng mga politiko kaysa sa paupuin nila si VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan, wag na tayo magmangmangan. So kahit kumain sila ng tae, suka, okay lang sa kanila yan. 'Di ba? Wala akong problema sa kanila yan. Kahit yung dati nilang minumura, dati nilang sinusuka, ngayon ayaw pa nilang pababain. Bakit? Kasi nga ngayon number one, marami dyan sa mga komunistang teroristang congressman ay nakinabang dito kay Romualdez. Aminin na natin. Kasangkot sila dyan. At the same time, nakinabang din sila kay Marcos. Bakit? Yung mga tao nila nandun sa loob diba? At sa kanila, ayaw nila maalis si Marcos dahil nga po, ang mauupo ay walang iba kung hindi ang fighter against communist terrorists, 'di ba, na si VP Sara Duterte. Syempre madadali. Ngayong panahon na ito, lumakas ang mga terorista. Alam mo, yan nga yung isang bagay na kinakataka ko. Pasensya na sa mga kapulisan natin. Kahapon, nung po tayo sa rally, may mga namataan po tayong mga kakilala doon na mga kapulisan. At meron tayong, sabi nga nila, wala naman, hindi naman sila against sa ating pinaglalaban. As a matter of fact, some of them are with us. Okay?
But kaya lang, hindi ho nila hindi ho nila pwedeng suwayin yung kanilang leader na nag-uutos sa kanila na bantayan at pauwiin tayo dahil nga syempre yan ang kanilang mandato, 'di ba? The security, which is they have a point. It's a private subdivision. It is not really a public subdivision. So it's a private subdivision na nadadamay pati po yung ibang mga natutulog doon, ika nga. So naintindihan ko yung sentimento nila. Alam mo, sana tayong mga supporter ni Pangulong Duterte na alam naman natin na mahal ang kapulisan, wag ho tayong sa kanila. Wag ho tayong magagalit sa kanila. Sila ho sumusunod lamang sa utos. Naintindihan ko yan. Kaya lang, pagpasensyahan nyo na rin po yung ating mga tropa dyan na kung sakasakaling talagang kailangan lang ilabas ang hinaing ng taong bayan at hayaan nyo po dahil nakakainis na po talaga. Mantakin mo Ito lang aside from dun sa ninanakaw. Ito, makinig kayo mga kapulisan at kasundaluhan. Aside from dun sa ninanakaw ng mga nakaupong politiko, ang masakit pa ho dito, ladies and gentlemen, mga banateros, nating mga kapulisan at kasundaluhan, pinalakas po ng administrasyon na ito ang mga pumapatay sa inyo. Huwag niyo kakalimutan yan. Ang mga pumapatay sa inyong mga kabaro, inyong mga tropa nyo sa mga probinsya, ay pinalakas ng putang inang gobyernong ito. Yan ang katotohanan. Alam ko, alam nyo yan. Dahil sa panahon ngayon, lumakas po ito mga NPA, lumakas po sila. At kaya naman tayo, ako yun ang isa sa hinaing ko Aside from do sa bilyong-bilyon at trilyon-trilyong ninakaw ng gobyerno na ito, ang talagang isa pa sa masakit sa loob ko ay pinalakas nila itong pinabagsak na ng 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ano po yun? Ito mga and I am a witness to that. Badateros, makinig kayo. Nung unang lumapit sa amin, eto seryoso na ho ito there was a time na lumapit kay Mocha at siyempre bilang ako ay COS ni Mocha at that time, nakita ko natin yan with all our eyes. Lumapit po ang kasundaluhan kay Mocha, lumapit po ang intelligence community ng ating gobyerno kay Mocha noon to, alam mo yun, to expose this evil works of the NPA. And we saw it with our own eyes. I interviewed some of them. Yung mga minulestya na mga bata na mga putang inang NPA na ito. Minulestya, pinatay. Kaya noon, kasama nila kami. Kasama kaming nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan na huwag tayo magpapaloko, lalong-lalo na yung mga estudyante. Dahil lolokohin lang kayo niyan. Re-recruitin kayo, pahihirapan kayo sa bundok, gagahasain kayo. Yan ang ginawa nila Kriminal ho yung mga ang kinatataka ko at kinasasama ng loob ko, nung panahon na yon, pinayagan ng administrasyon ni Marcos na lumakas itong grupo na ito sa pamamagitan ng empowering this congressman na nakaupo sa kamara. Pinondohan, binigyan for the sake of hindi pumalag sa kanila. I mean, alam mo yon? Kademonyohan ho yun. Bakit mo popondohan ng mga putang inang kriminal na ito para lang hindi ka palagan? Because of money? Hindi mo ba alam ang ginagawa niyan? Hindi nyo ho ba ini-inform ang presidente kung anong klaseng ginagawa nito mga na ito? Ini-inform nyo nga kami noon for 6 years kay Pangulong Duterte. Bakit ngayon hindi nyo inform tong Pangulo? At sabihin niyo kung anong kawalang niyaan ang ginagawa nito mga At alam niyo yan. NTF-ELCAC, asa na kayo? At alam niyo na lumakas yan sa panahon ng administrasyon ni Marcos. Yun ang kinaiinis namin. At yun ang pinaglalaban ko dito. Hindi lang yung korupsyon. Kaya sana mga kapulisan na nagbabantay sa mga rally, hindi nyo kami kalaban, hindi kami kakaliwa. Kami po ay lumalaban against these people. Kakampi nyo kami, pinapatay ang mga kabaro ninyo.
sa mga probinsya. And you know that. Alam nyo yan. Kaya sama-sama tayo dyan. Kaya naman kami nananawagan ng Marcos resign, it is because yung kawalangyaan sagad na. Sinagad na ho nila. Aside from pagnanakaw, they're empowering the Philippines. Alam nyo yan. So sana lang makisama din po kayo. I know you have to follow orders. Let's meet halfway. Diba? Let's meet halfway in a sense. Hindi naman kami gagawa ng masama. Hindi naman po kami gagawa ng illegal. Dahil we respect the law. As a matter of fact, because of the law, that's why we're doing this. Because the law state na karapatan ng bawat Pilipino na ilabas ang kanilang hinaing. Let's meet halfway. Huwag niyo sasaktan ng mga nagrarally ng Marcos resign. At ako makikiusap sa kanila na huwag din silang manggugulo. I'm not in any favor of rebellion. Fighting a rebellion with rebellion is not good for me. Hindi ako asang-ayon doon. Hindi approve sa akin yan. So ibig sabihin, let us fight rebellion with goodness and by following the law and the Constitution. Kasi if we follow rebellion, if we fight rebellion by rebelling against the government, wala din, chaos lang ang mangyayari. Kaya ako never akong umagri na magkaroon ng rebellion sa Pilipinas. Kailangan tayo, mga kababayan na humihingi ng Marcos resign, pababain natin si Marcos. Konsensyahin natin si Marcos. Kumbinsihin natin ang mga dapat kumbinsihin na dapat nang bumaba itong si Marcos. Ganun dapat. Bakit ko ito sinasabi? Ito kasi yung aking sentimento at sa malamang sentimento ng aking grupo na Banateros. Kaya nung aking pong pinag-aaralan yung damdamin at puso ni pangalan nito, sino ba ito? Si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, nung aking pong pinapanood siya at iniisip ko kung pareho ba kami. Nung nanawagan siya, sumuporta po kami doon. Nung nanawagan siya na pumunta sa Dasmariñas, sa Forbes, sumuporta po kami doon. Kahit nga yung grupo ko nga, sumuporta rin doon sa Raha Soliman nung nag-rally. Ang hindi ko lang maunawaan dito sa part na to ay bakit po siya umuwi kung siya yung nanawagan at supposedly nangunguna. As a matter of fact, yung mga pulis nga doon hindi alam kung sino yung organizer. Di ba Congressman Kiko Barsaga, makinig ka. Maganda yung pinaglalaban mo. Pero kayang ipaglaban ng mga vlogger yung ginagawa mo. Talk is not enough. We can do that. That is our role as a vloggers. Ang dami namin na lumalaban, matagal nang lumalaban dito through our vlogs, social media account. Okay sana yun. Kaya lang, much is given to you. Ano yun? The mandate na maging isang representante ng isang congressman. It was given to you, not to us, vloggers, but to you. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, much is given, much is required. So that privilege, that masasabi nating that gift or responsibility na maging isang congressman, we expect more from you. Then I was expecting you're going to lead that rally. Pero what did you do? You went there, nagmeow-meow, nagpa-interview sa media, then umuwi. Sorry to say, I'm a bit frustrated sa'yo. It's not nice. Kaya nung mga tao kahapon na nagpunta doon na sumunod sa panawagan mo, ligaw. Bakit? As a matter of fact, I was there. And they were asking na sino ba ang pwedeng dito manguna, sino po ba ang pwedeng magsalita dito? Yun yung host doon hindi pala host. Yung kumuha ng mikropono mula doon sa pick-up na pumunta doon. Binabati ko pala yung pumunta ng pick-up doon.
Yung babaeng may aso. Ang ganda-ganda niya. I mean yung aso niya, yung aso. Ang ganda ng aso. Inaabot na nga sa akin yung mic. Pati yung nagsasalita doon, hindi ko alam kung host ba yon. Tinatawag pa ako sa mikropono. O magsalita ka na, banat bay, banat bay, banat bay, banat bay. Ganun ang ganun. Ako, nagpunta po ako doon to observe. I went there to support the call of Congressman Barsaga. And never in my wildest dream or never in my sabihin na natin pangarap o wildest dream o na mag-epal. Hindi ko talaga hindi ko linya yun. Madaldal lang po ako sa video, pero yung pupunta ako doon at magsasalita, hindi ko ho talaga yun. Hindi ho para sa akin yung mga ganun. Bakit to? Kasi hindi naman po akong organizer noon. And ayokong makulayan yung rally na supposedly that rally is not pro-Duterte rally. And I know, pag ako po na andon, alam naman ng lahat na pro-Duterte ako. Alam naman po ng lahat na ako'y Duterte supporter. Alam po yun. And pag pinagsalita nyo kaming banateros, alam nyo naman lahat na kami Duterte supporter, magkakaroon ng kulay. As much as possible, that rally should not be a Duterte rally. Maybe, marami sa amin doon, we admire the leadership of Duterte. Okay, walang problema yon. But it's not supposed to be a Duterte rally. Kasi ako naniniwala ko, we have to unite. The people has to unite in one color. Which is Marcos resign movement.